Nagsimula na ang gumulong ang unang hakbang para sa hustisya ng umunoy mga biktima ng extrajudicial killing sa war on drugs ng Duterte administration ayon sa Malacanang. Ang detalye sa balitang pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV. Matapos ang kanyang pagkakaaresto, humarap sa kauna-unahang pagkakataon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga huwes ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kaugnay ito ng kasong crime against humanity na kanyang kinakaharap dahil sa umano'y extrajudicial killings na naganap dahil sa madugong kampanya kontra illegal na droga noong siya ang presidente ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, simula na ito ng paggulong ng hustisya, lalo na't hindi kinatigan ng ICC ang hiling ng kampo ni Duterte na mapostpone ng pre-trial. Giit pa ni Undersecretary Castro, matatawag itong patas na paglilitis dahil naisiwalat sa pagdinig na naibigay ang pangangailangang atensyong medikal ni Duterte habang siya ay nasa detention facility. Nakumpirma rin na nabasahan ito ng kanyang mga karapatan at siya ay may kaalaman sa warrant of arrest. Taliwasan niya ito sa mga naging pahayag ng kampo ng dating Pangulo. Una nang sinabi ni Castro na hindi betrayal ang ginawang kooperasyon ng bansa sa Interpol na nagresulta sa pag-aresto kay Duterte. Pagsunod lamang anya ito sa nakasaad sa batas. Mas dapat po na ang Pangulo, ang gobyerno ay hindi nagbe-betray sa batas. Hindi siya nagbe-betray kung anong interes ng bansa. Hindi siya dapat nagbe-betray sa mga taong di umanong naging biktima ng EJK. Hindi po pwede na dahil lang po naging kakilala, nakasama po. Kung kailangan managot, dapat managot. Gayunman, siniguro rin ng pamahalaan na bagaman hawak na ng ICC ang dating Pangulo, obligado pa rin ng gobyerno na masiguro ang patas na paglilitis para sa kanya. Pero hindi nasagot ng gobyerno ang legal defense ni Duterte. Handa rin daw tumalima ang pamahalaan sakaling maglabas ng freeze order ang ICC kaugnay ng assets ni Duterte. Samantala, naiintindihan din daw ng Malacanang ang naging reaksyon ng pamilya Duterte nang inaaresto ang dating Pangulo. Normal lamang daw ng ganoon ang kanilang maging damdamin dahil pamilya nila ang sangkot. Pero giit ng palasyo, hindi dapat kalimutan kung saan nag-ugat ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. Sa harap na rin yan ang patuloy na pagpoprotesta ng mga tagusuporta nito. Bakit na pagtutuunan natin ng pansin? Yung pinagbibintangan na pumatay at nagpapatay. Bakit parang nag-glorify pa natin sa ngayon? Yun ang naaakusahan ng murder and crimes against humanity. Sana po ang taong bayan, buksan naman nila yung isip. Tingnan po nila, ano ang naramdaman ng mga tao, ng pamilya na naging biktima ng EJK. Iginiit naman ng palasyo na kahit buo pa ang unit team kagaya ng dati, ay pareho pa rin ang magiging aksyon ng pamahalaan sa lumabas na arrest warrant laban kay Duterte dahil ituan nila ay nakasaad sa batas. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.